Pagpasok pa lamang ng taong 2024, ay sunod-sunod na ang mga krimen na nangyayari sa Cebu. Ang kwento po natin ngayon ay talaga namang mainit pa na pinag-uusapan at laman ng mga balita. Ito ay ang hindi katanggap-tanggap na pagkamatay ng isang dalaga sa Cebu nito lamang mga nakaraang araw. At ang mas nakakagulat, ang mismong salarin ay pinsan at tinuring na matalik na kaibigan ng biktima. Samahan niyo po akong balikan ang masakit na sinapit ng 21 years old na si Jocelyn Samilion Capareda. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Sa unang tingin ay makikita mo ang maamong mukha, matalino at punong-puno ng pangarap na dalaga. Kung titignan mo ang mga larawan nito sa kanyang social media, ay marami itong mga kaibigan, isang mabait na anak at mapagmahal na kapatid. Ayon sa mga magulang ni Jocelyn, noong January 14, 2024, nang ganap na alas 9 ng gabi, ay nagpaalam sa kanyang anak na si Jocelyn at kapatid nitong babae, kasama ang kanilang pinsan na si Jimboy, para magtungo sa isang gaganaping disco. Ito ay bilang bahagi ng kapistahan ng barangay sa kabilang barangay sa Anopog. At dahil nga may mga kasama, ay pinayagan niya ang dalawang anak. Lingid sa kanyang kaalaman na ito na ang huling beses na makikita niyang buhay si Jocelyn. Nang lumalim na kasi ang gabi, ay tanging ang kapatid na lamang nito ang umuwi ng kanilang bahay. Ayon dito, ay nagkahiwalay sila ni Jocelyn ng sinakyang motorsiklo. Tuluyan ang sumikat ang araw kinabukasan, ngunit walang Jocelyn Samilion ang umuwi sa kanila. Inakala ng kanyang ina na maaaring doon ito nagpalipas ng magdamag sa bahay ng kanyang lolo. Ngunit ganun na lamang ang kanyang kaba nang malamang hindi ito doon natulog. Sinubukan nilang tawagan ng cellphone nito, ngunit hindi na nila ito makontak. Tinanong-tanong na rin nila ang ilan sa mga kaibigan ng dalaga na kasama nito sa disco. Ngunit lahat sila ay nagsabing hindi nila alam kung nasaan ito. Maging ang nobyo ni Jocelyn ay hindi rin ito nakita. Dahil dito ay napilitan na silang dumulog sa tanggapan ng barangay para humingi ng tulong sa paghahanap. January 15, 2024, ng bandang alas 11 ng tanghali, ay nakatanggap ng tawag ang kapulisan ng Pinamungahan tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa kanal sa Purok Kakao, Barangay Kamugaw, na sakop pa rin ng bayan ng Pinamungahan. Nang tunguhin nila ang lugar, ay dinatnan nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Natatakpan ito ng mga tuyong dahon ng saging. May mga nakita silang mga pasa at marka ng sakal sa liig nito. Kaya naman ay kinonsider nila na ito ay kaso ng pagpatay. Ang biktima ay kinilalang ang nawawalang dalaga na si Jocelyn Samilion Capareda. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis ay napag-alaman nila na ang huling nakitang kasama ng biktima nang umalis ito sa disco ay ang pinsan nito, ang 18 anyos na si Jimboy Pasakan. Nang tunguhin nila ang bahay nito ay napag-alaman nila na wala na ito doon at nagtungo sa bahay ng kanyang ama sa liblib na lugar sa Barangay Bituon sa bayan ng Dumanhog, kung saan nila ito naaresto. Sa ginawang pag-aresto kay Jimboy Pasakan ay hindi na ito nanlaban sa kapulisan at kusang loob din ito na nagbigay ng kanyang extrajudicial confession. Ayon kay Pasakan, ay dati niyang nobya si Jocelyn at ang kanilang relasyon ay tumagal ng 3 linggo lamang dahil sa nagdesisyon silang maghiwalay nang malaman nila na sila ay magpinsan. Sa kabila nito ay nanatili silang malapit sa isa't isa at may mga araw pa nga na doon ito kumakain sa bahay ng biktima. Ayon sa kanya ay uminom sila ng alak habang nagdidisco at nang pauwi na ay magkasama sila ni Jocelyn na sa sinasakyang motorsiklo. Subalit dahil sa lubak-lubak at mabato ang daan, ay nagdesisyon sila na bumaba at maglakad na lamang pauwi. Ayon kay Pasakan, ay niyaya niya si Jocelyn para makipagtalik sa kanya.
Subalit tinanggihan siya ng dalaga at tinakot na sisigaw ito kapag ipinagpatuloy niya ang balak. Sa galit, ayon sa kanya, ay sinuntok niya ito ng 3 beses sa sikmura hanggang sa mawalan ito ng malay. Dito na nga niya tinuloy ang nais. Matapos magtagumpay, ayon sa kanya, ay sinakal niya ang biktima hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sa takot na baka magsumbong ito, bago niya ito inhulog sa kanal at tinabunan ng mga tuyong dahon ng saging bago niya ito iwan. Sa isang interview ay humingi ito ng tawad sa pamilya ni Jocelyn dahil sa kanyang ginawa. Subalit ganun na lang ang galit ng pamilya dahil sa hindi nila lubos maisip na ang taong pinagkakatiwalaan at tinuring nilang pamilya at para na ring tunay na anak ang siya pang gagawa nito. Ayon kay Nanay Gemma, ang ina ni Jocelyn, ay walang kapatawaran ang ginawa ni Pasakan sa kanyang anak at hiniling niya na sana ay mabulok ito sa kulungan. January 16, 2024, sa kabila ng ginawang pag-amin ng suspect, ay dinala ang katawan ni Jocelyn sa Regional PNP Forensic Unit para sumailalim sa autopsy. Ito ay para malaman kung talaga bang nakaranas ito ng panggagahasa at kung mapapatunayan, si Jimboy Pasakan ay kanila nang sasampahan ng kasong pagpatay at panggagahasa. Pinuri naman ng Police Regional Office 7 ang Pinamungahan Police dahil sa kanilang mabilis na pagkakadakip sa may sala. Isa na namang pangarap ang natuldukan dahil lamang sa pagkaganit ng tao sa laman. Sana ituluyan ng makamit ng pamilya ang hustisya para na rin sa ikatatahimik ng kanilang kalooban. At sana ay wala ng kabataan na maging biktima pa ng ganitong klase ng mga kriminal. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga video. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo ako muli sa mga susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.